Magandang araw mga ka-good news. Kahapon lamang atin ginugunita ang EDSA Power Revolution noong 1986, February 22. At ito ang nangyayari ngayon. Humihina na ang People's Power EDSA Anniversary ay kukunti na lang ang dumadalaw at kukunti na lang ang mga programa sa EDSA sa Epifanio de los Santos Avenue. Narito ang ulat ng UNTV atin pakinggan. We can still see prominently the various issues of the country that should have been over after the 1986 People Power Revolution. Poverty, government corruption, crimes, and the drug issue can still be seen. Nandyan pa rin po, laganap pa rin po yung kagutuman, paghihirap ng mga taong bayan. Nandyan po, laganap pa rin po ang korupsyon. Mga krimen, mga problema natin sa droga. Ayan, talagang sobrang laganap at lalong lumaki ang ating utang at lubog na tayo sa utang at lumala lahat. Ang droga noong kapanahonan ni Marcos ay hindi pa gaanong hindi ko pa nga narinig yung mga ganyang klaseng droga, pero sa ngayon ay naku, ay lalong ang Pilipinas ay nababaon na sa krimen, sa droga, sa utang. Ano nga ba ang sani nitong EDSA Power? Yan ay isang kudita nangyayari noong 1986. Ako'y college pa noon at nasa Manila ako, kaya naobserbahan ko or nakita ko personally ang nangyayari sa EDSA. Ang gulo-gulo ng panahon na yun. Tirgas nagkalat. At yan dahil sa ousted or yung pinapalayas nila na presidenteng FM, ang Apo Lakay. Akala kasi nila na ang Pilipinas ay magiging great again kapag umupo na yung pinaupo nila na si Cory Aquino. Kaya nagkaroon ng kulay ang politika dahil kay Cory nagiging dilawan versus itong KBL. At anong nangyari ngayon? Sunod-sunod na mga presidente walang nagagawa. Ang utang natin lalong lumulubo. Kapanahonan ni Marcos, $20 billion lang ang utang. Ngayon ay trilyones. Kung meron talagang recovery program ang mga sumusunod na presidente sa Pilipinas, kung hindi nangurakot, dapat bayad na yung $20 million lang na utang, ang liit-liit lang. Pero ang nilagay ni Marcos doon sa ating gold reserve ay 156 tons of gold. Yun ay ating parang bond doon sa World Bank. Kung tayo may mangungutang, at least meron tayong ibabayad doon na ginto. Okay, kaya medyo talaga, lahat ng umupo, sabi nga ni Digong, lahat ng presidente walang ginagawa, pati daw siya. Yun nga, nagkamali siya doon ng sinabi. Okay, balikan natin ang ulat na ito. According to some personalities who were part of the historical movement, little has changed since then. Sa palagay ko, walang naging reforma eh. Ang naging transformation natin ay lalo tayong nabaon. Ayan. Lalo tayong nabaon sa kahirapan, at ang may kasalanan ay ang ating mga politiko, ang ating political dynasties. Totoo yan. Gil Yuson, columnist of the Philippine Daily Inquirer, added, "People power is a thing that has been started but has not continued to progress." I think at this time, EDSA was the spark which did not really catch fire long term. And today, there are more things that divide us than those things that unite us. Tama yan na sinabi. Hindi nag-progress, hindi bumunga itong tinatawag na people's power. Kasi ang power na yon ay hindi naman talaga galing sa kabuuan ng ating bansa. Yun ay nangyari lang sa Manila, pero sa Visayas, Mindanao ay wala kaanong kilos ng mga tao against Marcos. Doon lang yung nangyayari talaga sa Manila. At nagiging may kulay. Kaya nga nagiging dilawan. Ngayon, sa nakita natin na wala na kasi ang dilawan, parang na-dissolve na sila. Kaya ang nangyari, tingnan natin doon sa EDSA,
nawawala na rin yung mga dilawan supporters. Naalala nyo ba na merong yellow ribbon ang mga supporters ni Cory Aquino? Nagtatali ng yellow ribbon sa kanilang braso. Ibig sabihin, meron talaga silang kulay. At ngayon, anong nangyari? Dahil sa kulay-kulay na yan, ay nawala tuloy ang dilawan. Ang malakas ngayon na itong kay Duterte na grupo at kay BBM. At yung iba ay medyo na nangihina. Kaya ang EDSA power ay mabaon na yan sa limot. Sa katagalan ay wala na talagang pupunta sa EDSA at wala nang magpupundo o magpa-funding ng mga programa. Hindi tulad noon na gumagastos ang dilawan para meron silang show, merong concert doon sa EDSA para gunitain ang anibersaryo ng People's Power or EDSA Revolution na alam natin. According to retired Philippine Marine Colonel Ariel Querubin, the people power lost because the unity of Filipinos was Ayan, lost, tama. which is the cause of today's pressing issues. Hindi po tayo nagkaisa. Hindi po tayo, na-miss po natin yung opportunity ng ating sinasabing EDSA Peaceful Power, People Power Revolution, no? Sayang kasi ang ganda-ganda ho sana na kung nagkaisa ho tayo para tuksoin lahat itong mga nagbibigay sa atin ng paghihirap ngayon. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Okay, salamat Jed Narisina sa iyong ulat ng UNTV. Balikan natin yung EDSA People Power na yan. Yan ang revolusyon na nagiging nagbigay ng kulay sa politika. Kaya ang ating politika ay may iba't ibang grupo, may iba't ibang itong kulay na sinasabi. Noong nakaraang election, kung naalala nyo, pinky. Yung pink ang kulay. Hindi na dilaw. May dilaw, may pink, may blue, may pula, may orange. Orange, kahirap yun eh. Kaya yan ang sabi nga dito ng mga itong expert about issues in the government na nagkawatak-watak tayo, walang unity. Kaya hindi mag-progress yung people's power na yan, ay mawawala yan in the annals of the history. Alright, so hanggang sa muli mga ka-good news, ingat kayong lahat dyan, paalam, bansang Pilipinas.